Unang Samuel Kapitulo 15. Ang hindi ganap na pagsunod ni Saul. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pairan kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel, ngayon ngay dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan niyaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan, nang siya'y umahan mula sa Ehipto. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Tel-Aim, 2 yutang lalaki na naglalakad, at 10,000 lalaki sa Juda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek, at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Seneo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalasita, baka kayo'y lipulin kung kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Ehipto, sa gayo'y umalis ang mga Seneo sa gitna ng mga Amalasita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalasita mula sa Havilah kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalasita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng Talim ng Tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. Itinatakwil ng Diyos si Saul. Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinasabi, ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos, at si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumainggong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan, at nasaysay kay Samuel, na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel, at, narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy, at lumusong sa Gilgal. At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig, at ng anggol ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalasita, sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Diyos, at ang natira ay aming lubos na nilipol. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka, at aking sasaysayan sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito, at sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalasita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsem, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalek, at aking lubos na nilipol ang mga Amalasita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugan at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga dayos-diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon, at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan, at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ay patawad mo ang aking kasalanan, at bumalik ka uli na kasama ko,
upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumihil sa laylayan ng kanyang balabal, at nahapak. At sinabi ni Samuel sa kanya, hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito, at ibinigay sa iyong kapwa, na maigi kaysa iyo. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man, sapagkat siya'y hindi isang tao na magsisisi. Nang magkagayo'y kanyang sinabi, ako'y nagkasala, gayon may parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Diyos. Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul, at sumamba si Saul sa Panginoon. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalasita, at masayang naparoon si Agag sa kanya, at sinabi ni Agag, tunay na ang kapitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Samuel, kung paanong niwalan ng anak ng iyong Tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak, sa gitna ng mga babae, at pinagputol-putol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Nang magkagayo'y naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kanyang bahay sa gaba ni Saul. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat tinangisan ni Samuel si Saul, at ang Panginoon ay nagdamdam na kanyang nagawang hari si Saul sa Israel.